Hi guys, Mami Park is here. So in today's video ay sasagutin ko ang mga usual questions na lagi ko na lang nare-receive sa nababasa sa mga comments, no? So ito po yung mga usual na mga taxpayer o mga newly registered sa BIR na nagpa-register po ng hindi talaga tapat na by January, kundi po natapat po sila ng last month ng first quarter, second month ng second quarter, or kumbaga sa alanganin na tapat, no? So ang mga sasagutin ko pong mga tanong dito ay pinakamatagal na po yung mga 1 month ago, no? So inaasahan ko din po na sana may comprehension na kayo, may understanding na kayo pagdating po sa mga terms na sasabihin at babanggitin ng Mami Park. Kung kayo po ay zero knowledge, dito po tayo mahihirapan sa totoo lang. But I'm trying my best to explain to you at lesson learned, dapat matuto na po talaga na mag-aral in advance, no? Lalo na po sa mga bago pa lang na mag-a-apply ng kanilang COR. Okay? So, without further ado, guys, ay sasagutin ko po ang tanong ni Sir Louis Vela, 8060. I don't know if siya ay lalaki or babae. So, ito po yung tanong niya. Good morning po, ma'am. Dito po sa aming probinsya ay nag-open po kami ng March. Pero ang receipt po namin ay dumating ng May na po. Di ko po alam paano po mag-umpisa sa journal at ledger ko. Yun lang po ang binigay. And then sabi pa niya, yung mga expenses po ng March at April, itatala ko pa rin ba? Yan. So, ang March po kasi ay part po ng first quarter. So, ang tanong po kasi dyan, nakapag-file na po ba kayo ng first quarter? Kasi kung nakapag-file na po kayo ng first quarter, ibig sabihin, nag-declare na po kayo ng sales, no? At ibig din pong sabihin, alam niyo na dapat kung ano ang type of kung ano po ang method of deduction nyo. Kung kayo po ba ay nasa itemized or kayo po ba ay nasa optional standard deduction. Saan po bang form nakikita yung method of deduction? So, ang method of deduction ay usually nakikita sa form natin sa ITR, which is 1701Q or 1701, no? So, kung quarterly po ang inyong pagfa-file, so ibig sabihin, kailangan po alam nyo po ang inyong method of deduction. So, sa 1701Q po, item 16A, method of deduction, are you itemized deduction or are you optional standard deduction? Okay, sa itemized deduction po kasi, dito po ay ma-ide-declare nyo po lahat ng mga na-purchase nyo, which is yung cost of goods nyo, no? Yung halimbawa, kung tindahan kayo, yung mga napamili nyo na para pantinda, no? So, iyan po, mga resibo niyan. Pangalawa, ay yung inyo pong mga expenses, operational expenses, no? Like, halimbawa po ay mga utilities, no? Services na hinire nyo, na kinailangan nyo. Halimbawa po, nagpagawa po kayo ng nagpakabit po kayo ng aircon, may nasira sa inyo, and then nag-hire kayo ng services, at merong resibong binigay sa inyo dahil nagbayad kayo ng services. So, ibig sabihin, kailangan po, meron po kayong mga legit na resibong nakolekta. Okay? So, dahil po, importante po yan na binabanggit ko, dahil po kung kayo ay itemized, you might as well have already registered or had already registered in AFS or yung tinatawag po na Audited Financial Statement sa website ni BIR. Di ba po? Mayroon tayong EBIR form, AEF, PS, AFS, ganyan. So, doon po tayo sa AFS. Ang mga itemized, ang mga namili po ng deduction, ng method of deduction na itemized, ay required po na mag-register sa AFS, Audited Financial Statement. Kasi po, sa atin pong Form 2551Q, meron po tayong mga tinatawag na attachment, no? Sa 2551Q number 5, item number 5, meron tayong number of sheets attachment. As well as sa ating 1701Q, number of sheet attachment. So, kaya kailangan po ay meron tayong mga supporting documents. Gawa po kasi ng yung EBIR form, pag doon po tayo nagsasagot ng ating pagpa-file, hindi po gumagana yung attachment. Ang AFS po, ang gamit niya ay para doon po natin ipasa, i-upload yung mga attachment or yung mga dokumentong patunay natin ng ating mga expenses, mga cost of goods, at kung ano-ano pang ipadededuct natin.
Okay? That is under if you are itemized deduction. Pag ikaw naman po ay optional standard deduction, wala na pong kailangan gawin. Automatic po, pag nag-declare kayo ng inyong sales, gross sales, automatic po, 40% niyan, si system na po ang nag-less. So, less hassle siya. I'm not encouraging you guys to go or choose the OSD kasi pinipili lamang ang type of, ang inyong method of deduction, depende po sa pangangailangan at benepisyong makukuha nyo or ganda na makukuha nyo sa paggamit nito. So, kung hindi iyan ang kailangan ng tindahan nyo, kung hindi iyan ang fit sa tindahan nyo na mas magbe-benefit ang negosyo nyo, huwag nyong piliin. Marami pa rin po ang naka-itemize kasi talagang gusto nila, lahat ay ma-i-declare nila, lalo na po kung napakalalaki ng mga sales. So, pinili ko po ang optional standard deduction personally. It is because sa klase po ng negosyo kung sari-sari store, napakahirap po talaga na kumuha ng mga resibong legit na mga napamili. Dahil ang lahat po ng mga goods dito sa aking store ay hindi lahat ay may nagbibigay ng legit na resibo. Kaya po mahirap po siyang trabahuhin. Kaya naman, mas minabuti ko na gamitin ang OSD pagdating sa deduction. Okay, nagets po ba? So, balik tayo kay Sir Louie. Sir Louie, ang March ay part ng first quarter. So, inaasahan kong nakapag-file ka na ng first quarter last April on or before April 25. Kung may 2551Q ka na form. At kung meron ka naman 1701Q, yan naman ay ang pinakamatagal na due date niyan ay May 15. Okay? Excuse me. So, sorry ha. So, yung na-declare nyo po sa first quarter na inyong sales, yan po ay dapat babangga sa resibo din na meron kayong nagawa o nagkaroon. So, kahit late po dumating si resibo, okay lang naman. So, hindi kayo nakapagbigay ng resibo sa mga customers, okay lang naman din. However, kung nakapag-declare na kayo dahil may tapos na ang first quarter, ang March po ay part ng first quarter, so, ibig sabihin po, kailangan yung dineclare nyo na yon ay merong resibo. So, Mami Park, malamang itatanong nyo, halimbawa po, nag-declare po ako nung first quarter ng 30,000. Pag ginawan ko po ba ng resibo, isang resibo lang. So, ibig sabihin, yung number 1 na resibo sa aking booklet na dumating, doon ko po isusulat. And then, saka ko po itatala sa aking mga libro. Pwede naman, kasi, unang-una, pwede mo namang ilaban na March dumating ang iyong March ka na kapag-register at pwede mo naman din sabihin March ka na nagsimula. However, yung iyong mga expenses, hanggat maaari siguro, ay huwag mong i-declare yung expenses ng February and January. So, kailangan yung within March lang din na expenses mo at meron kang resibo para hindi masyadong fishy ang dating. So, nagets po ba? So, once na nakapag-file ka na ng first quarter, dapat merong resibong bangga iyan. At iyan ang itatala mo sa iyong mga libro. So, itatala mo iyan sa iyong journal at itatala mo din sa iyong ledger. So, ang ledger, magagamit mo lang kapag merong kang nagawa na sa journal. Kasi si journal, siya ang original entry, original diary of our transaction. Si ledger po ay summarize ng mga accounts na naganap, nagamit sa business. Okay? So, nagets po ba? So, kung naintindihan nyo po kung paano gamitin at magtala sa mga libro na nakapanood kayo, might as well maintindihan mo rin kung ano na ang gagawin mo. May idea ka na. Again, i-emphasize ko, ang March po ay part ng first quarter. At dapat naka-file ka ng first quarter on or before April 25 if you have a form of 2551Q. As well as the 1701Q. Pwede mo naman yung pagsabayin kung wala ka naman ng hinihintay pa na kung ano-anong mga dokumento pa. So, pwede mo naman na yung pagsabayin i-file. Okay? So, yun lang ang masasabi ko dyan. Yung expenses mo po ng April, yan po ay part ng second quarter. Kaya po iyan ay ang pagtatala po, dire-diretso lang. O hindi naman po yan, basta may date, dire-diretso lang po. Wala po yung sa second page ka na magsisimula kasi second quarter na, wala pong ganon. Paggamit po ng libro,
Pagka po kay BIR standard, dire-diretso lang. Magkakaroon ka man ng space, siguro one space lang, no? Isa lang ang pagitan para lang hindi magdikit yung yung March mo and April mo. Okay? So sana naintindihan yung month kumbaga. Pero tuloy-tuloy mong tatalaan. Pero, pagdating sa filing, ang April po ay part na ng second quarter. April, May, and June. Which is, sa July mo, gagawin ang pagpa-file. At syempre, kahit natanggap mo na ang resibo mo, yung mga nagdaan na transaction, resibuhan mo na. Gawan mo ng resibo. 500 po ang threshold natin para tayo ay mag-issue ng resibo kay Tomer. However, pagka naman po nag-insist ang customer na bigyan natin sila ng resibo, even if it's lower than 500, we have no choice but to give them kasi it's their right. Ngayon, ang instruction ni BIR sa mga ganyan na may mga business nga na talagang hindi naman ang hihingi ang customer ng resibo basta-basta, pero hindi ka din dapat magpakakampante na hindi ka magkakaroon ng resibo. Kasi, ang dating naman kay BIR niyan ay you are not issuing receipt. Baka magkaroon ka ng LOA or yung letter of authority, yung maanohan ka dahil baka makita may discrepancy. So, ibig sabihin, pwede mo ding gawan ng resibo. Kasi ang kanilang instruction ay pagsamasamahin ng maliliit na sales at gawan nyo ng resibo para may maitala sa libro. So, iyon ang kanilang instruction. Okay? So, sana na-gets na. So, we are now done kay Sir Louie. Medyo mahaba kasi masalimuot ang kanyang sitwasyon. So, doon naman na tayo kay LOL 8024. Sabi ni LOL 8024, grabe, dito lang ako nalinawan sa lahat ng pinanood ko kung paano magtala. Maraming salamat po. God bless you, ma'am. So, this is 10 days ago. So, thank you din kasi na-appreciate mo, no? And I do hope you can more improve kung ano man yung hindi masyadong malinaw sa aking vlog. Improve mo pa, manood ka pa. I'm encouraging you to watch other DIYs para mas lalong mag-sink in sa iyo kung paano mo gagawin ang pagtatala. Okay? So, maraming salamat. So, next would be Mardi Fopalan. Sabi niya, ilan po ba lahat na books, ma'am? Ito pong books natin, ang standard book po talaga dapat ng isang maliit na negosyo or negosyo, standard book po talaga 4 dapat. No? Cash disbursement, cash receipts, ledger, and journal. However, ang ating pong mga RDO ay may mga iba't ibang policy. Kasi, yung iba, 2 na lang yung binibigay, yung iba naman, 3, yung iba, pinaka-minimum 2. No? So, ang reason kasi nila is kapag ka ang business ay hindi naman masyadong complicated, hindi na kailangan pang daihan ng libro. So, it depends upon the RDO. Hindi po natin masasabi kung ilan. But yung standard talaga is 4 dapat. No? So, tulad dito sa RDO namin, 2 lang ang in-issue sa akin. No? So, 2 lang ang libro ko, cash receipts and cash disbursement. So, kung dyan sa RDO mo, ang ini-issue nila ay 4, you have no choice but you have to use the 4 books. Okay? So, ang tanong din niya po, ma'am, paano po kapag di pa napiprint resibo at nagbukas na ng tindahan? Pwede na po ba sulatan ng books? Hindi. Huwag mong susulatan ng books kasi wala ka pang resibo. Ano ibabangga mo dyan? Ngayon, habang wala ka pang resibo, pwede kang gumamit ng temporary receipt. Ang alam ko, nagbibigay ang mga taga-RDO, taga-BIR, ng temporary receipt. Inaalaw nilang gumamit ka ng temporary receipt. And then, once na dumating na ang iyong resibo, ay ililipat mo na lang. At saka mo ibabangga, saka mo ilalagay sa iyong libro, saka mo ililipat. Okay? So, sana naintindihan, ano? Next would be, dito naman sa pinasimpleng pagtatala ng Books of Accounts BIR, na video ko, sabi naman ni Cindy Gaghuman, 4959, paano po kung hindi na itabi yung mga resibo po ng purchases? Pwede pa rin po bang isulat sa BCD? Hindi rin po. Alam niyo po kung bakit. Kasi po, kung kayo po ay itemized deduction, ano po kayo, required po kayo na mag-register sa AFS. So, sa AFS po, doon niyo po i-attach lahat ng inyong mga expenses. So, ibig sabihin, walang resibo, hindi mo dapat yan ilagay sa libro. Dahil tatandaan, lahat ng nasa libro mo, laging may kaakibat, lahat ng nasa libro mo, dapat may kaakibat na resibo o dokumento. So, hindi po pwede na basta ka na lang nagsulat dyan.
no? Unless you are OSD or Optional Standard Deduction. For formality, fill upan mo ang books of cash disbursement mo, okay lang, no? Pero para just in case na may checking or merong tax mapping. Pero kung itemized ka, yon ang medyo delikado talaga. Kasi kailangan meron niyang katapat na resibo sa mga nire-record mo. At iyan ay dapat din na na-upload mo every quarter. Supporting documents yan, attachment yan sa mga na-file mo. Okay? Next naman ay si same sa video na kung saan nag-comment. Sabi naman ni Mavi Chernandez 5170, balik-balikan ko ito ma'am video mo, thank you, bago pa lang po akong mag-start sa sari-sari store kong maliit. That is 1 month ago. Next naman po ay sa aking video na good news para sa mga small business, ang EOPT. Okay. So, ilang books of account po ma'am ang small business? Sabi ni Honorato Cardon. Ayan. So, same siya ng tanong ni Mardi Fopalan, no? Same sila ng tanong ni Honorato Cordon 9134 1 month ago. So, pero sa magkaibang video sila nag-comment. So, again, uulitin ko, hindi po tayo magde-decide kung ilang libro ang kailangan natin gamitin kasi it depends in your RDO kung ilan. So, kaya kapag ka nagpaparegister at hindi pa basta nagbabanggit agad-agad ang libro, magtanong na agad. Gagamit po ba ako ng books? Ilang books po ang kailangan ko? Ilang books po ba ang aking gagamitin? Ilang books po ba? Magtanong, ha? Magpusa ng magtanong. Kasi, aminin ko sa inyo, di naman sa pag-ano, minsan, yung mga mga officer na nasa BIR, minsan sila pa yung walang alam. Hindi naman sa pag-ano, no? May mga ganyang, senaryo. Okay. Pinasimpleng pagtatala again na video. Nag-comment si Tors2720, sabi niya, cash receipt journal, paano magtala sa kasunod na year? Tutupiin ba yung isang page tapos susulatan yung nakatupi ng taon? Hindi na po nyo kailangan gawin yan. There's no such thing as instruction like that. Tuloy-tuloy lang po ang inyong pagtatala sa libro. So siguro, medyo lagyan nyo lang ng 1 o 2 space and then saka kayo ulit mag-start. Tuloy-tuloy lang po. Wala na po yung ganyang tupi-tupi. Okay? Next would be Tors again. Ay, hindi. Si Hadrien Axel Bertillo, 1 month ago, sabi niya, ma'am, ask ko lang po kung ang permit ko, half na ng month na release, start pa rin po ba sa first day ng buwan yung pagre-record? Well, it depends upon the situation. If you want na ma-declare ang mga expenses mo from the beginning na nag-start kang mag-business, okay lang naman. So, mag-start ka ng record, no? In chronological order nga lang dapat ang gawin mo. Wala namang problema yun eh. Kasi, depende naman yan. Kung iyan ay, mahahabol mo naman yan eh. Lalo na kung dumating ang iyong permit, ay part pa rin ng first quarter. No? Kasi binabasihan din natin dyan, ay yung kung nakapag-file ka na, napasok ang first quarter or second quarter. Okay? Nagets po ba? Ayan. And then sabi niya, sa inyo ko lang naintindihan yung pagre-record. First time ko lang po kasi. Thank you so much. Ayun. Sabi niya ganoon. So, thank you. No, thank you. Okay? So, next is ayun, wala na. Yun lang. So far, yun lang muna yung sasagutin ko sa inyo, ha? Kasi, grabe, wala pa akong tulog, no? So, sa susunod, magka-Q&A ulit ako. Nang sa ganon ay yung mga katanungan nyo. Ito lang talaga yung usually na mga madalas na tanong sa akin na binigyan ko na ng linaw. So, muli paalala, tatandaan nyo kung kailan na-release ang inyong COR. No? And then, tatandaan nyo din kung kailan siya dapat na month tumapat at kung cover siya kung anong quarter. Kasi, kung na-late ang resibo, wala namang problema. Re-resibuhan mo dapat yung na-declare mo na sales ng first quarter man yan or second quarter man yan. Kasi, dumating ang resibo, second quarter na. Yung first quarter mo, nakapag-file ka na, nag-declare ka na ng sales. O so, ibig sabihin, yung dineclare mo na sales, kailangan may katapat na resibo yan. Kasi, kung itemized deduction ka, kasama sa mga attachment mo din, ang lahat ng mga dokumento na ginagawa mo. Okay? So, usually, ang alam ko, ang kasama lang na ina-upload sa AFS is yung mga deduction mo. No? But when it comes dun sa sales,
yung resibo na kopya ng resibo na inisyu mo kay customer, yun, di ba? Meron tayong binibigay na kopya kay customer, tapos may naiiwan sa ating copy. Hindi na yun sinasama. Ang pino-point out ko lang kasi is kung dumating ang resibo ng late na and then inabutan na ng pagpa-file ng kung anong inabutan na quarter. So, tulad ng case nung ating unang binasa, first quarter na register. Pero ang kanyang part ng first quarter, March. Kasi January, February, March ang first quarter. Pero dumating ang resibo, May na. Part na ng second quarter yon. So, dapat nakapag-file na siya ng first quarter. So, kung magkano dineclare na sales, kailangan magawa ng resibo yon. So, habulin. Dahil wala pa naman tax mapping na nagaganap. No? So, additional info lang, no? Para doon sa mga na-register na second quarter na sila, third quarter. So, tingnan nyo lamang po yung COR nyo kung kailan yung start filing. So, halimbawa po, second quarter na kayo na-register, you don't have to file the first quarter. So, dun po sa start ng filing. No? Halimbawa po, today, June 12, nagpa-register kayo, dumabas na sa COR nyo, June 12. So, titingnan nyo po yung mga start filing niya, naka-indicate naman yan sa COR. So, doon lang po kayo mag-i-start ng filing. So, ibig sabihin, halimbawa, May second quarter kayo na-register. So, yung second quarter lang po ang inyo pong ifa-file. Okay? So, hindi nyo na po iintindihin yung January, February, March. Okay? Dahil yun po ay hindi naman kayo sa ganung panahon na register. So, additional information lang po para hindi nalilito doon sa mga na-register ng alanganin tapos magpapile pa ba sila ng mga previous quarters. Okay? So, yun lang ang gustong i-impart ni Mami Park dyan. So, sana na-gets at sana ay maraming natutunan ngayong araw. So, see you next time. See you when I see you. And thank you very much to all of you. Maraming salamat po sa mga nanood at natuto, nakagets ng vlog ni Mami Park. Kahit mabilis magsalita, ay naintindihan po. Thank you very much and see you later. Bye!